ngayon, at tuwan-tuwa siya, impliedly, sinasabi niya na credible yung survey na yun. Tinatanggap nila yun. Ayun. Ito yung same survey na naglabas ng resulta na nag-survey sila. Yan ha. As of middle of last month, ang sample size nito ay 1,814 adults, mga voting age. Ang tanong, kung ngayon ang halalan, meaning middle of February last month. Opo. Middle of February last month, middle of last month. Okay. Etong year na ito, ano ba yan? Ay, tama naman. ito ang mga iboboto nila. Ito ang top 9. Kasi yung number 10 is statistically insignificant. Okay. Okay. Sa numero 9, na mayroong 1%, Lucky na bumagsak ang kanyang rating. Bumagsak from the last survey. Down by 3%. Ay si Risa Ontiveros. Sorry. It's atay and balon-balunan. It's atay. Ano ba yung atay Tay na sila ni Speaker Romualdez na 1% din ang makukuhang boto kung ang halalan ay last month. Number 7, Nagkasabay. si Robin Padilla, 2%. Bagsak ng 1%. Yan, from last survey. Number 6, si Amy Marcos. Bagsak ng 2%, 3%. Ba't umaatras? It's atay and balon-balunan din sila. Atay pa rin? Oo. Ni Manny Pacquiao, 3%, -1 from the last survey. Okay. Number 4, si Grace Po. Bumagsak ng 1% kasi pinabayaan niya yung AKAP, di ba? Napartihan lang ang Senado ng 5 billion. Okay na sa kanya, yung AKAP. Bagsak siya. Okay. Ito ang win. Ano to? Ito yung nag-gain, ha? Nag-gain. Tumaas. Tumaas. Naging 12%. Hindi masama, ha? Hindi masama. Sino po yan? Naging 12%, up by 3%. Ibig sabihin, lumalaki ang kanyang suporta. Si Denny Robredo, naging 12%. Oh, yeah. Oh, di ba? Ayos. Ito, bumaba ng 5%. Ang number 2, naging 19% na lamang, si Raffy Tulfo. At mukhang sa kanya kinuha yung 5% kasi number 1 umakyat ng 5%. Okay. For 29%, si VP Sara Duterte. Yan. So, number 1 at number 2 ang mga matitinding contenders for the presidency.